Yan. So, ang message po natin ngayon ay be ready. Yan, be ready. At yung ano na to, yung message na to, dalawa siya. Yung isang unang message ay comfort. Yung pangalawa naman ay warning. Kasi sa pagdating ng Panginoon talaga, dalawa yan message na comfort tsaka warning. So, yan yung ano natin, be ready. Yan, di ba alam niyo nung sa ano kasi to sa First Thessalonians, yung topic na to. At nung panahon ni Apostle Paul na yun, wala talagang pag-asa yung mga tao noon tungkol sa life after death. Parang hindi alam ng mga tao nung panahon na yun kung ano ba mangyayari sa mga namatay na mga nauna, ganon. Pero yung mga believers sa Thessalonica noon, niniisip nila, paano kaya yung mga mahal namin sa buhay na na nauna na, yung mga namatay na. Na parang iniisip nila, paano pag bumalik si Lord, parang may kapansanan pa rin ba yung mga namatay, na mga mahal nila sa buhay, at yung mga buhay ba, kapag nag-rapture, sila yung mas mapalad kaysa sa namatay na. Kaya dito sa mga talata na to na babasahin natin, ay sinagot ni Apostle Paul na yung mga tanong nila at in-encourage sila at saka kinomfort. Kaya ito yung una nating message, the comfort of His coming. Yan. At yan guys, si Apostle Paul yan. Sinagot niya dito yung mga tanong ng Thessalonica tungkol dyan. Kaya sabay-sabay nating basahin. Tayo, alternate. Ako muna. Yan, sa verse 13, hindi namin nais mga kapatid na kayo'y manatiling walang alam tungkol sa mga namayapa upang huwag kayong manghinagpis tulad ng ibang walang pag-asa. 14. Yan, 15. Ito ang sinasabi namin sa inyo na aral ng Panginoon. Tayong mga buhay pa at nananatili sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauunang makipagtagpo sa Panginoon kaysa sa mga namayapa. Verse 16. Yan, 17. Pagkatapos nito, tayo na nananatiling buhay ay titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Pagkatapos noon ay makakapiling na natin ng Panginoon magpakailanman. 18. Yan. Ang maganda lang dito sa English sa verse 16 to 18. Ayan yan yung, sabi dyan yung, for the Lord Himself, next, will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Yan, yung mga namatay muna yung mauuna. Then we who are alive, yung mga buhay naman, and remain shall be caught up together. Yan yung mararapture in the clouds. Doon sila magre-reunion sa ere. And thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Yan. Kaya dito tayo sa Revelation. Bakit tayo makakomfort? Diba? Sa pagdating ng Panginoon. Kasi, number 1, Revelation, we have God's truth. Nasa atin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Sinabi na niya kung ano mangyayari. Yan, sabi nga, noon pa man, talagang tinutry na ng mga tao isolve yung tungkol sa kamatayan, yung sa life after death. Diba na, may mga philosophers, inaaral nila paano hindi mamamatay. Yung mga espiritista naman, sinusubukan nilang kausapin yung mga patay na mga namatay na. Tapos sa modernong panahon naman natin, may mga scientists naman na inaaral nila yung experience ng mga muntik na mamatay, yung mga near-death experience. Kaya sa pinaliwanag ni Apostle Paul dito na yung pinaliwanag niya sa sulat niya para malaman na nila talaga kung ano yung sagot. Yan, di ba kaya hindi tayo mangangamba sa buhay natin kasi sinabi na ng Bible, di ba, kung ano yung mangyayari sa atin after ng buhay natin dito. Kaya di ba bakit tayo maniniwala sa mga haka-haka ng tao kaysa sa sinabi ng Diyos, di ba? Kaya doon tayo sa sinabi ng Panginoon. Kaya kung may nabasa kayo sa Psalms tsaka Ecclesiastes, parang di ba may mga verse doon na sinasabi na parang yung libingan, ayun na yung ending, ganon. Pero kasi Old Testament yun. Na yung alam natin yung Bible, progressive siya. Na pagdating ng New Testament, nalaman natin na si Jesus, pagdating ni Jesus, lahat na ng mga namatay, mabubuhay na ulit. Di ba? Kaya doon na natin nalaman na hindi ending yung kamatayan sa atin. Yan. Pero, ayan, yun nga, binigyan ng
Diyos si Paul, Apostle Paul ng special revelation tungkol sa resurrection tsaka sa return of Christ dun sa 1 Corinthians chapter 15. Kaya, di ba, kaya sinasabi niya sa atin tong sekreto na to kasi nireveal ng Panginoon yung tungkol doon. At tugma rin yan, di ba, sa turo ni Jesus. Ayan, sa ano to yung, ano yung pakinext na? Yan yung sa 2 Timothy 1:10. Yun yung sinabi dyan na, our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death. Winasak na ni Jesus yung kamatayan, kaya hindi na tayo matatakot, di ba, sa kamatayan. Tapos yung, sabi rin ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:51-54, na yung pagdating ng Panginoon, di ba mababago yung katawan natin, yung parang inisip natin, yung pag kunwari, yung katawan ba natin, ganito pa rin tayo sa langit. Pero di ba, pag nagpunta na tayo sa langit, magkakaroon tayong glorified body. Yung sinasabi dyan, no, na mababago yung change yung katawan natin, at in a twinkling of an eye, yung rapture, di ba, na sa isang tunog ng trompeta, ay mawawala tayo dito sa mundo. Makunin tayo ng Panginoon. Tapos mababago yung katawan natin. Tapos yung sa John chapter 5 naman, di ba tinuro rin ni Jesus yan? Yung sabi niya dyan, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Pag narinig yung boss ng Diyos, mabubuhay yung mga patay. Di ba? Kaya ganyan pag nag-rapture yung boses ni Jesus, ayan, pag sinabi niya na, bangon. Hindi ko na alam kung bangon yung sasabihin. Pero yung shout ni Jesus doon yun yung maririnig ng mga patay at mabubuhay sila. Kasi sabi nga, since our Savior conquered death, di ba dahil alam natin si Jesus mismo, nanalo na siya sa kamatayan, nabuhay siyang mag-uli . Hindi na rin tayo dapat matakot sa death or sa future natin. Sabi nga, the authority of God's word gives us the assurance and comfort we need. Di ba? Kaya kung nabuhay si Jesus, mabubuhay ka din. Di ba? Kasi nanalo na siya na ang resurrection and the life. Kaya yun yung unang comfort doon. Pangalawang comfort, yung return. Yung return, Christ is coming again. Na alam natin, babalik ang Panginoon. Di ba? Na sabi nga dito si Paul made it clear that the soul, di ba yung mga namatay dito, di ba yung kaluluwa nila, napunta ng langit, di ba kasama na ni Jesus. Pero yung katawan, ayun yung tinatawag sa Bible na sleep, natulog lang, parang natulog lang yung katawan. Pero yung kaluluwa nung taong namatay na kay Jesus, yung mama ko, kasama Jesus ngayon. Pero yung katawan niya, pagka nag-rapture, babangon yung basta mamaya explain ko yun. Yun yung sa rapture, di ba? Na mabubuhay ang lahat ng mga namatay kay Kristo. Tapos yun nga na, sabi dyan, di ba, sabi sa verse na yan, sa 1 Thessalonians 4:14, we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. Ibig sabihin, lahat ng mga namatay na kay Kristo, yung mga kilala nating mga Christian na namatay na, naunan na, pag nag-rapture, mabubuhay sila ulit. Di ba, makikita natin sila sa air, uy ma, ganun habang nagre-rapture, habang lumilipad. Yan, at sila muna yung mauunang bubuhayin. Kaya, ibig sabihin, bakit kasama ni Jesus sila pagka nag-rapture? Kasi, nandun na nga sila, di ba? Kaya yun, na kasama niya na ngayon yung mga namatay. Sabi nga, yung kaluluwa natin, hindi ito yung natutulog, yung body lang. Yung kaluluwa nasa langit, yung katawan, yun lang yung natulog. Tapos sabi nga sa James 2:26, di ba? For as the body without the spirit is dead. Di ba? Kapag wala na yung spirito natin, patay na. At sa 2 Corinthians 5:8, sabi rin, to be absent from the body is to be present with the Lord. Kaya kapag na kaluluwa natin espiritu dito, kasama si Lord. Kaya hindi tayo matatakot sa kamatayan kasi yung huling hininga mo dito, kaharap mo na agad ang Panginoon after 1 second lang yung pagitan. Tapos meron ng yan, kaya nakaka-comfort to sa mga kasama natin na mga nauna na. Yan, lalo na kami, dami rin namin kilala ng mga kasama dati sa church na nauna na sa langit. Gano'n na, pero alam mo yon, one day, makikita mo rin sila. Meron nga ditong storya, meron doon isang lalaki na na makakamatay lang ng wife niya. Sabi nung isang pastor sa kanya, sabi niya, narinig ko na namatay na yung asawa mo. Sabi niya, I hear you lost your wife, I'm very sorry. Sabi nung namatayan, sabi niya, no, I didn't lose her. Hindi ko naman siya nawala eh. Kasi hindi mo naman pwedeng mawala yung something na alam mo kung nasan. Di ba pag nawawala, hindi mo alam kung nasan yun. Sabi niya, yung asawa ko, alam ko kung nasan siya. Nasa langit, kaya hindi siya nawawala. Di ba? Kaya parang sa kanya, magkikita rin sila ulit. Di ba?
Kaya yun may point, di ba? Kasi nga, di naman siya nawala nasa langit. Tapos sabi nga, on the authority of the Word of God, we also know what will happen. Di ba alam natin, sinabi ng Bible to na Jesus Christ will one day return and bring His people with Him. Di ba? Alam natin yan na babalik ang Panginoon. Ang tawag ng mga theologians dito ay yung imminent return of Christ. Pag sinabing imminent, at any moment, pwede mangyari. Yung agaran, pwedeng mangyari kahit kailan, kahit ano, yung ganun yung rapture, di ba? Pwedeng bumalik si Lord, anytime magre-report ka bukas sa school, pero bukas pala darating si Lord. Pwedeng ganun na meron kang tinatapos sa trabaho, pero pwedeng dumating ang Panginoon. Kaya di ba, sabi nga, sabi nga, na when will this event occur? Di ba kailan ba mangyayari yung rapture? Di ba syempre walang nakakaalam. At wala rin pwede mag-set ng date kasi sabi nga ng Bible, walang may alam. At dito sa itong tayong mga Kristiyano, hindi tayo naghahanap ng sign, di ba? Kundi alam natin, anytime, any moment, pwede bumalik ang Panginoon. Tapos ito yung sa 1 Corinthians 15:52 rin, di ba? Sabi, yung rapture ay parang isang mata, di ba? Ano nga kayo, kumindat nga kayo. Di ba ganun kabilis yung rapture na, wala na agad, ganun. Ganun yung tipong bilis ng rapture. Kaya sobrang bilis talaga, di ba? Na sobrang gulat mo na lang pagka nangyari yun. Kaya, ay parang gulat ng mga naiwan kapag nangyari yun. Kasabi nga, Jesus Christ will return in the air. Di ba sa ere tayo magtatagpo. Sabi yun, meeting in the air. Kaya doon talaga yung pag-akyat. Di ba? Tapos, at one day, di ba mababalitaan natin to sa balita, yung millions are missing. Ay, hindi pala natin mabibalitaan. Yung mga taong naiwan pala. Dapat pala hindi mo mabalitaan to. Yan. Kaya parang na-imagine ko nga lang, parang isipin mo, parang pag inisip mo lang na, paano pag isang araw, hindi ka nagtino kay Lord, parang nagpasaway ka. Yung time pa na yon, dun pa yung time na pinili mong mag-disobey. Parang dun pa yung time na tinamad ka, parang nagtampo ka. Paano kapag inabutan ka ng rapture ng time na yon? Kaya di ba kahit mula bata pa nga lang kami, sinasabihan na kami pagka nagsusuntukan kami magkakapatid. Pag nag-rapture kayo, iwan kayo, biglang nagbibitawan kami. Tapos yun nga na, tukos sa hindi pagpapatawad, sinabi pag hindi ka nagpatawad ngayon, pag nag-rapture, iwan ka. Biglang magpa-forgive ka na, gano'n. Kasi parang naisip mo, pati yung pagka may mga nagbabattle ka sa kasalanan, tapos pag inisip mo, pag nag-rapture ngayon na ginagawa ko to, iwan ako. Yan, pagka lagi mo ini-imagine na yung moment na pag naiwan ka, nagkakaroon ka ng parang nagigising ka na, hindi ayoko. Diba? Parang imaginein nyo kayo bukas, for example lang bukas na, o kaya itong linggo na to, for example, linggo mag-rapture. Tapos nung linggo na yun, late ka. Di ba? Na imbis na nag-worship ka na noon, napatulog ka pa. Di ba? Kaya paano yun? Paano yung mga ganong sitwasyon na pag nagpabaya tayo, di ba? Kaya yung parang ito nga, na darating yung time, kahit yung mga reporter mismo, mawiwindang sila. Na grabe, ano nangyayari? Millions are missing, di ba? Nawa hindi natin yung mabalitaan pa. Na makikita natin sa mga cellphone, di ba? Tapos kawawa rin yung mga pastor na maiiwan sa rapture. Kasi, syempre, sisisihin sila ng mga sasakalin sila ng mga member. Na bakit tayo naiwan pare-pareho, di ba? Kasi, hindi mo kasi tinuro sa amin yung rapture, ganun. Kaya di ba, dapat talaga sa bawat mga church, tinuturo yung rapture, baka pag nandun na kayo, papatayin talaga yung mga pastor dahil, pati mo tinuro yun, ganun. Kaya, imagine mo nga rin daw yung kitchen, na, bigla-bigla na lang na nawala yung mga nagluluto. Di ba yung eksena na paano yun, na nakabukas yung kalan, na biglang parang kunwari sa mga restaurant, di ba? Na mga malaki, tas lahat doon nawala yung may mga mawalang mga tao, o yung mga magiging epekto. Tapos sa kalsada rin, di ba, na kapag may mga nawalang driver sa expressway, di ba? Kung gaano yung karambola ng mga kotse. Tapos imagine mo rin sa school, na yun, normal na normal, math subject nyo. Inaantok ka noon, tapos hindi ka nag-devotion noon, kasi per subject nyo yung math. Tapos hindi ka nag-devotion, yun pala, rapture na pala nung araw na yun. Yan, parang imagine nyo yung classroom nyo, mag-iitsura, parang mag-iiyakan yung mga estudyante na ano nangyayari, bakit may mga nawala, ganyan, di ba, na normal, akala mo, itong araw na to, mag-aano ka lang, parang magre-recess ka lang, hanapin mo lang yung crush mo, gano'n. Pero magra-rapture na pala nun,
O kaya yung hindi ka nag-attend ng linggo, na hindi ka nagsimba, hindi ka nag-fellowship kasi may tatapusin kang thesis, may tatapusin kang mga project ka, kaya hindi ka nagsimba. Paano pag nag-rapture nung time na yun, di ba? Kasi ang rapture any moment, di ba? At kunwari sa office din, paano yung normal na normal, may mga pinapatapos yung boss nyo, di muna ako aaten ng gawain kasi busy ako sa yung mga pinapagawa sa work. Paano yung mga ganun na hindi mo alam, pwedeng mga mag-rapture na nga, di ba? Kapag kahit na ngayong araw na ito may tinatapos ka, may goal ka maging best employee, ganyan, may goal ka na ma-promote, pero tuloy pa rin na pwede pa rin mag-rapture anytime. At yun yung mga ganito parang tumatak. Ayan yung mga picture nga palang kinuha ko dito, AI yan. Di ba? Yung mga, ganyan nakagaling yung AI, kamukhang kamukha. Yan. Tapos yun nga, na yung parang lahat na nagpapanik sa paligid, di ba? Ganyan yung magiging eksena ng rapture na maghahanap ka ng mga kakilala mong Christian kung naiwan din ba sila. Ayan. Pero yun, di ba, parang dapat hindi natin naabutan yung mga ganitong bagay. Kasi, di ba, ang mga Kristiyano talagang totoo, syempre, they love the appearing of Christ. Tapos pati yung mga ganyan, di ba, yung mga earthquakes at mga war, tuloy-tuloy pa rin yun hanggang mag-rapture, mas lalo pa nga magiging malala. Kaya ito yun, kahit mahihirap, yan, AI yan, ang galing, di ba? Mahihirap o mayayaman, magpapanik sila sa mga balita na at kahit mayaman sila, pagka nag-rapture na, hindi naman sila maliligtas ng kayamanan. 'Di ba? Kahit na yung mga mahihirap din, 'di ba? Ang hirap palalo ng sitwasyon. Kapag hindi sila nakakilala sa Panginoon. Kaya sabi nga, whether we Christians live or die, pero tayong mga Kristiyano, 'di ba, dahil na kay Jesus tayo, hindi tayo matatakot na kagaya ng mga unbeliever, na mga picture na pinakita ko. Kasi dahil mararapture tayo, di ba, hindi tayo dapat matakot. Kasi Jesus will come either with us, kung namatay na yung Kristiyano, nauna na siya, edi kasama siya ni Lord pagbalik. Or kung buhay pa tayo nang mag-rapture, ayan, darating si Lord para sa atin. Di ba? And the fact of His return is a comfort to our hearts. Di ba? Na talagang kapag pinag-aralan nyo, pinag-aaralan ko nga paano yung mangyayari kapag natapos yung rapture, ng sitwasyon. Siyempre, imagine niyo wala nang maka-Diyos nung time na yun. Kaya parang sobrang nakakatakot talaga na may mapapaisip ka, na parang kung gusto kong matakot o mag-alala, pero naisip ko, nga pala, mararapture nga pala tayo. Kaya parang ayun yung na magbibigay ng comfort sa'yo na darating ang Panginoon. Kasi, yun nga, hindi na magiging maayos pa yung mga sitwasyon, di ba? Sabi nga sa number, ano ba? Tapos yun, di ba na, wait lang. Ayan, tapos number 3, di ba? Kaya maisip niyo kung gaano di ba? Gaano ka grabe pag nawala na tayo dito. Ayan, tapos number 3, the resurrection. Ba't nakaka-comfort? Kasi yung resurrection, the Christian dead will rise. Yan. At ang isang comfort dito na alam natin yung mga namatay na nating mga kasama, na mga nauna kay Kristo, ay mabubuhay din sila ulit. Na ito nga sa 1 Thessalonians 4:16, yung sinasabi doon na with a shout of a command, di ba, na yung the dead in Christ shall rise first. Yung mga namatay muna yung mauunang bubuhayin. At hindi yung kasi, ba't sinasabi kasi, ba't ganun, yung patay na, babalik sa katawan niya. Siyempre, hindi naman yung reconstruction na parang ire-repair yung pangit na nakatawan na namatay, kundi ang mangyayari doon, magiging glorified body. Kaya ang parang iniisip namin, paano yung mga kinremate? Parang grabing Voltes 5, no? Ang daming parts, ang daming particles, di ba? Kesa sa buto-buto lang, at least konti-konti lang yung parang ganun. Pero kasi yung mga, alam ko yung cremation, ginagawa rin ng mga pagans, yung mga walang Diyos, ganun. Pero ayun, si Lord na bahala sa mga na-cremate na mga Kristiyano kung paano mabubuo yun. Pero ganun yung talaga, ibig sabihin magkakaroon tayong glorified body. Hindi, yung katawan na yun, parang ganito. Sabi nga, Christians will have a glorified body. Hindi ko nari itong lola na namatay. Pagharap niya sa langit, hindi siya lola. Siyempre, siya, yung pinakamagandang itsura niya sa earth, ayun yung Pero kunwari, pangarap mo maging matangos ka na sa langit. Kunwari kaya di ba minsan pag kami nanlalait sa atin, hanggang ngayon na lang panlalait mo sa height ko, 6-footer na ako sa langit. Ganun, parang hanggang ngayon na lang yung pang-aalalait mo sa akin sa ganito, sa langit maputi ako. Di ba? Mga parang
Basta lahat ng mga insecurity natin sa katawan, wala yun. Pagka, kung ano yung kunwari, itsura mo dito ng pinakahuli na parang, di ba, yung parang habang tumatanda kasi tayo, dumudugyot tayo. Pero, tawag dyan, salamat sa Panginoon, comfort, di ba, na yung katawan natin mababago to. Di ba, yung, kung gusto mo, Lord, gusto ko gantong kilo lang ako. Pagdating mo sa langit, yung kilo na yun yung magiging kilo mo, di ba? Kaya, parang mababago lahat yan, di ba? Nabibigyan yung tayo ng lahat ng mga nanluma na tumanda na sa atin. Magiging bago siya. Magiging pinaka-perfect state ng isang tao. Ayan, kaya sabi kasi dyan sa Philippians, will transform our lowly bodies so that they will be His glorious body. Tapos yung sa 1 Corinthians 15:54 din yun, ba? Yung mga perishable ay magiging imperishable. Yan, parang halimbawa dito sa buto, yung buto, ayun yung buto na tinanim, ayun yung nilibing. Kasi pangit na yun, di ba? Yung pangit na yung katawan, namatay na dahil nga sa sakit or parang basta tumanda na, namatay na. Ayun yung parang buto. Pero yung glorified body, parang yung bumunga na flower, na plant na, na gumanda. Parang ganun yung sabihin ng glorified body natin. Magkakaroon tayo ng pinaka-best state ng katawan natin. O ng itsura. Ganun tayo kaganda at gwapo sa pagdating sa langit. Tapos, meron tayong tatlong unique na sound na maririnig sa event na to, sa rapture. Yung tatlong sound na yun, yung the Lord shout, sa sisigaw ang Panginoon, si Jesus. Hindi ko lang alam kung anong sisigaw niya. Yan, pero with a shout, kaya ang makakarinig lang to, syempre yung mga Kristiyano. Tapos pangalawang sound, yung sound of the trumpet, 'di ba? Siguro yung shofar, ganoon, dahil yun yung trumpet, 'di ba? And the voice of the archangel. Na pwede nga daw na si Michael to, yung nagbo-blow ng shofar na to, o ng boses ng archangel na si Michael. Pero marami pa naman daw kasing sinasabi sa Bible na mga archangel din. Pero maaaring siya. Yan, tapos yung kung inaral nyo yung Bible panorama, di ba may dalawang resurrection na mangyayari? Yan, yung una na resurrection dito, yung sa rapture, mabubuhay yung mga patay. Pero yung pangalawang resurrection naman, yung sa dulo na yun, yung bagong magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Ayun yung pangalawang resurrection. Yan, kaya kailangan balikan natin yung mga Bible panorama natin. Tapos yun, kasi yung, di ba, yun yung tatlong sound na maririnig. Tapos alam nyo naman na mga Jewish people, familiar sila sa mga trumpets talaga. Di ba lagi nilang, kasi parang binanggit dito sa rapture yung trumpet. Kasi yung mga Jewish people, di ba kapag merong gera, magtutrumpeta sila. Tapos kapag merong special time, kunwari pag lumabas na yung moon, nagtatrumpet sila. Tapos kapag may meeting, kailangan mag-blow ng trumpet para mag-gather yung mga tao. Kaya parang ganun din, kapag nag-rapture, mag-blow ng trompeta para, big sabihin, gathering na. Di ba? Pagsasama-sama na. Kaya, di ba tayo, paano kung, mag-rapture ng di ba, nasa panahon tayo ng, kunwari, kung nanonood, nakikinig ka ng wordly song, tapos na tumunog yung trompeta, di mo narinig. Di ba? Parang gano'n. Kaya, parang may mga gano'n, kaya minsan nga pag di ba may nagre-ringtone na nga rin ng trumpet. Yung parang pag narinig mo, kala mo rapture na ba? Gano'n. Yan, kasi yung ringtone mo trumpet, parang naalala mo lagi na baka mag-rapture na, gano'n. Kaya may, si Ate Beck kasi gano'n yung, niya, ringtone noon sa bahay. Parang, pag madaling araw tutunog yung trompeta, rapture na. Gano'n, parang maano ka lagi. Ayun. Tapos yun nga, yan. Pero di ba sinasabi nga ito pa pala, yung Roman Empire. Sa Roman Empire din, alam niyo ba yung trumpets doon? Ginagamit din yun para i-announce kapag may darating na great person. Yan, binablow din yung trumpet dyan. Tapos yung sa panahon din ni Moses, yung binigay sa kanya yung Ten Commandments. Di ba? Yung before yung habang nangyayari eksena na yun, maraming nagbo-blow ng shofar. Yan, kasi ginagather yung mga Israelites dahil nga i-announce yung salita ng Diyos o yung utos ng Diyos. Ayun. Tapos yun nga, sabi nga, the Christian doctrine of resurrection assures us that death is not the end. Diba? Pero nalaman natin dito na sa Bible na yung kamatayan, hindi pala ending yan para sa ating mga Kristiyano. Kundi, ayun nga, the grave is not the end. The body goes to sleep, natutulog lang yung katawan, pero the soul goes to be with the Lord. Na merong pinupuntahan yung kaluluwa natin. Hindi pa ending yung libingan.
So, yun yung isang comfort. Tapos number 4, rapture. Comfort din na magra-rapture yung living believers caught up. Makukuha tayo. Kagaya nga sinabi ko sa inyo na grabing hirap na mga mangyayari kapag tapos ng rapture. Kaya magpapasalamat ka talaga na may rapture. Ayan, ang word talaga na rapture, wala naman talaga sa Bible. Pero ang pinaka-meaning kasi nung caught up na yon, ito yan galingan sa Latin word na rapto, na ibig sabihin to seize, to carry off, na doon nakuha yung word na English word na rapture. Kaya yun yung term. Pero yun, may mga iba't ibang paliwanag dyan na meaning nung rapture na yon. Yung una, to catch away speedily. Gaya sa Acts 8:38, yung alam niyo yung si Philip, nag-share siya, bigla siyang napunta sa, tawag sa natin yun? Nag-teleport siya bigla. Di ba? Habang nag-share. Yun yung isang term din na parang yung rapture, parang teleport. Napunta ka sa ibang lugar. Tapos yung to seize by force naman. Ayan, yung to seize by force. Ay, kasi tsaka yung palang yung to catch away speedily pala, yung, ayun din yung in a twinkling of an eye. Yung isang kisap mata lang, di ba? Yun yung sinasabi rin ni Jesus, na ganun kabilis mag-rapture. Tapos, to seize by force, yan, di ba? Yung parang may puwersa di ba? Kasi parang yung, alam niyo yung sa parable, di ba may parable doon na yung angel, dinagit niya yung parang yung ganun yung basta ganun, sa ganung parable na may mga kinuha siya. Kasi parang may puwersa, di ba? Tapos parang tinasabi na ang mga mag-harvest sa atin, yung mga angels, di ba? Tapos yon yung sinabi nga rin na sana hindi tayo nga daw yung mga Christian na yung sobrang dikit mo sa mundo na nahihirapan yung angel kunin ka. Yung parang gano'n na, parang hirap na hirap yung angel hatakin ka pataas. Ay, hindi ka na lang kakasama sa rapture kasi di ka mahatak eh. Kasi sobrang dikit, ibig sabihin sobrang mahal natin yung mundo na hindi na tayo, sana naman daw hindi gano'n. Parang gano'n lang na-imagine niya. Na parang sana hindi tayo yung nahihirapan hatakin ng angel. Dahil mahal na natin yung mundo. Parang kagaya daw si Lot, di ba? Na nahihirapan yung mga anghel na ba Lot, lumabas na kayo dito. Yung tingin pa sila kagaya ng asawa ni Lot na tumingin pang sa likod kasi hindi niya maiwan yung mga meron siya, yung mga kayamanan niya doon. Kaya sana hindi daw tayo ganun. Kundi pagka nag-rapture, sana madali tayong yung kagaya ng sinasabi ni Pastor nung linggo na slide lang yung paa natin dito. Hindi yung parang umugat na yung paa mo sa lupa. Dahil mahal na mahal mo yung yung mga bagay sa mundo. Kundi talagang, parang alam mo na aalis ka rin dito. Kaya hindi mo masyadong mahal yung mundo. Tapos sunod yung to claim for one's own self. Na tayo, di ba, i-claim tayo ng Panginoon, yung sabi nga rin sa kanta, and the trumpet will sound, for the bride to take your place, di ba? Parang kukunin na tayo ng Panginoon kasi nga, mahal niya tayong church, di ba? Na mga nagmamahal din sa Kanya. Kaya naman, kiniklaim tayo ni Lord for Himself. Ayan, tapos yung to move to a new place, yung lumipat nga ng lugar, to move into a new place. Na parang di ba sinabi ni Jesus sa atin, na babalik ako, I will come again and receive you unto myself. I will go and prepare a place for you. Na sabi ni Lord, pag nagawa ko na yung mansion nyo, babalik ako, kukunin ko kayo. Kaya kapag nag-rapture na, ibig sabihin, ready na yung mga bahay natin. Di ba? Kasi na-ready na ng Panginoon lahat. Kaya sasabihin niya, babalik na ako kasi ready na. Ready na yung lahat. Kaya sinasabi ni Lord na, for where I am, there you may be also. Para kung nasan ako, mapunta ka rin doon. Tapos yung, sunod, yung to rescue from danger. Yung para iligtas tayo mula sa tribulation nga. Dahil nga, magkakaroon ng matinding pagsubok dito sa mundo, matinding mga lahat na ng war, famine, earthquake, kaguluhan, yan, mga persecution, lahat na yon. Mangyayari lahat yon after ng rapture. At ililigtas tayo ng Panginoon sa tribulation. Kaya, to rescue from danger. Kaya pag na-rapture tayo, hindi natin pagdadaanan yung mga ganun. Kaya di ba, yung millions are missing, darating yung time, millions of people will vanish instantly. At no doubt na magkakaroon ng matinding kaguluhan at sobrang mawiwindang yung mga tao pag nangyari yun. Except sa ating mga alam yung Bible teaching. Kapag alam natin yung Bible, syempre, hindi tayo magugulat sa mga gantong nangyayari. Alam natin kung ano yung nangyayari ngayon kasi nasa Bible to. At sunod, number 5, reunion. Ang comfort dito yung reunion kasi Christians forever with the Lord. Syempre, di ba, forever na tayong makakasama natin yung Panginoon, hindi na tayo mahihiwalay sa Kanya.
dito sa mundo, di ba may struggle tayo na, Lord, feeling ko napapalayo ako sa'yo. Yung parang may mga Sunday na feeling mo okay ka kay Lord, may mga araw na bumabawi ka kasi feeling mo napapalayo ka. Pero di ba ang saya kapag nag-rapture na hindi na tayo malalayo kay Lord? Hindi ka na magkakaroon ng kasalanan, hindi mo na mararamdaman na ang layo mo o nagkukulang ka. Kundi just yung ang pinakamasaya rin dyan, yung ito yung sa we have walked with Christ by faith. Di ba? Naniniwala lang tayo kay Jesus na kahit hindi pa natin siya nakikita. Pero di ba nakakatuwa to na sa araw na yon, we shall see Him as He is. Yung kung ano talaga yung itsura niya, face to face, di ba? Makikita mo na siya ng mukhaan, na Lord, kayo pala yung nagligtas sa akin, di ba? And we will become like Him, magiging kagaya na tayo ni Jesus, hindi na tayo magkakasala, magiging perfect na tayo, kagaya niya. Kaya di ba, parang nakaka-touch to para sa mga taong naglingkod talaga ng buong puso sa Panginoon, yung maraming mga sakripisyong ginawa para kay Lord. Tapos pag nakita mo na ang Panginoon, di ba parang grabe na finally nakita mo na yung Savior mo. Di ba na after ng mga ginawa mo na paglilingkod sa Panginoon, makikita mo na, iba yung Panginoon, tsaka yung award mo, yung mga reward ng mga paglilingkod mo. Kaya sobrang nakaka-touch, di ba? At sa John 17:24 nga, sabi dyan, Father, ito yung pinag-pray din pala ni Jesus to, di ba na makita natin yung glory niya, di ba na sabi niya, to see my glory, the glory you have given me. Sabi niya na lahat ng mga binigay mo sa akin, tayo yun, na makita rin natin yung glory na yun. At sa Romans 8:17, di ba sinasabi rin dito na yung lahat ng mga suffering natin, yung mga pagtitiis natin, yung mga pagtitiis mo sa paglilingkod sa Panginoon, yung mga iyak mo, di ba, para makasunod kay Lord, magiging glory mo lahat yan. At doon sa langit, glory ang kapalit niyan. Kaya, and tapos sa 2 Corinthians 4:17, ayan din nabanggit din yung, pakibalik, yung I consider that our present sufferings, favorite verse ko rin to are not worth comparing to the glory that will be revealed in us. Pag iniisip mo, naghihirap ka na ba? Parang nahihirapan ka na ba maglingkod? Wala pa to. Walang-wala to sa ganda ng makukuha ko sa langit. Di ba? Ng glory na paparaan na sa'yo ng Panginoon. Kasi sa 2 Corinthians 4:17-18 din, na yung our light and momentary troubles, walang-wala yung mga troubles na to sa eternal glory na makukuha natin. Di ba? Kaya yung, di ba may red verse na, if we suffer with Him, we shall reign with Him. Na sabi nga, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Di ba? Kasi temporary lang yung mga nakikita, pero yung unseen, eternal. Tapos sabi rin ni Jesus sa John 14:3, di ba? Sabi niya, ito yung pangako niya sa atin, na, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Di ba? Kaya, kung pinangako ni Jesus na babalik siya, babalik talaga siya. Di ba? Kaya naman, kailangan natin abangan yun. At sabi nga, ito rin, ang goal ng, ba't ka niligtas ni Lord? Hindi lang para hindi ka matribulation, hindi ka maimpyerno. Kundi being saved is about more than just avoiding punishment. Hindi lang para maiiwasan mo yung impyerno o yung parusa o yung tribulation. Kundi it's about building a relationship with Christ. Kasi kundi, ang purpose ng ba't ka niligtas, kasi gusto ng Panginoon na maging close kayo. Gusto niya magkaroon kayo ng relasyon. Tapos yung rin dito, yung Bema judgment, di ba? Ayun yung pagka tapos kasi ng rapture, Bema judgment na. Ayun yung ibig sabihin, awarding yon, na yung tinatawag na judgment seat of Christ. Parang ganito siya, yung sa Greek word na Bema, ibig sabihin niya judgment seat. Na ibig sabihin nito, yung parang Olympic judges ng ancient times to. Siyempre yung may mga Olympic judges na aawardan nila ng corona yung mga winner doon sa Olympics. Tapos, di ba, parang sinasabi dito dun sa 1 Corinthians 3:8-15, di ba, our works will be judged and rewards will be given. Di ba, na yung parang ito, kung yung mga paglilingkod mo kay Lord, totoo, kunwari, nag-song lead ka, totoo talaga yung pagkanta mo, hindi para marinig lang boses mo. Nung nagturo ka, hindi dahil sa crush mo, kasama mo yung crush mo doon, kundi nagtuturo ka talaga kasi mahal mo yung mga bata. Yung nagtatamborin ka para magpaganda lang, o kung nagtamborin ka talaga dahil nagpupuri ka kay Lord, ganun. Kapag mga peke yung mga paglilingkod natin, parang ayun, yung nakikita nyo yung nasusunog. Yung parang wood, hay, or straw. Ibig sabihin, nasusunog sila dahil hindi totoo. Tapos yung gold, silver, and costly stones naman, ayun yung mga ginawa natin na talagang
may puso tayo. Yung ginawa mo dahil mahal mo si Lord, kumanta ka ng mahal si Lord, naglingkod ka dahil mahal si Lord, ganun. Ayun yung mga napoproduce mo na gold, silver, and costly stones na sa araw ng awarding, yan sa Bema Judgment, ganito ko na, kokoronahan ka. Di ba? Kung lahat ng mga award mo, matatanggap mo, dahil nga sa mga ginawa mo na to, ito yung mga award, ganyan. Kaya yan, dyan na yung pinaka-awarding. Pero wag niyo daw i-confuse wag kayong malito sa judgment seat of Christ tsaka dun sa white throne judgment. Ito yung pinagkaiba niya. Yung judgment seat, para sa mga Christian yan, mga anak ng Diyos. Hindi yan nakakatakot kasi awardan tayo. Pero, syempre, nakakahiya din. May mga mahihiya din dito kasi yung mga time na save ka naman, ligtas ka naman. Kaso, may makikita mo rin kasi doon na dahil nagpasaway ka. May mga moment na nagpasaway ka bilang Kristiyano. Hindi mo nakuha yung reward. Di ba? Yung mga ganon. Doon mo lang makikita na ano ba yan? Hindi ko tuloy nakuha yun dahil nagpasaway ako, mga ganon. Pero di ba, yan yung parang mas maraming award, syempre yung mga obedient na Christian. Tapos yung white throne judgment, nakakatakot yan kasi para yun sa mga makasalanan na tumanggi kay Jesus. Tapos yung judgment seat of Christ, immediately after the rapture. So pagka-rapture, yun agad, awarding. Tapos dito naman, yung white throne judgment, mangyayari pa yan after ng 1,000 years na pagre-reign ni Jesus. Tapos yung Bema, determine rewards for service. Ina-awardan yung mga paglilingkod natin. Kaya 'di ba, pag tinatamad ka maglingkod kasi hindi mo alam 'yan eh. Baka hindi mo alam na may awarding. Tapos yung kaya 'di ba yung mga shadow nga lang yung ginagawa nating awarding dito. Na sana pagdating dun sa langit, totoo talaga yung award natin, hindi lang dito, 'di ba? Kasi pinakamahalaga yung awarding doon. Tapos yan yung white throne judgment naman determines amount of judgment. Kundi yung judgment dyan, dahil matindi yung kasalanan ginawa nito. For example, si Hitler, grabe yung ginawang kasalanan. Ipapatawan din ng katumbas ng matinding ginawa niya, yung parusa niya. Kaya ganun, hindi maganda. Pero sa mga unbelievers yan. Tapos sabi nga, we will not only meet our Lord Jesus Christ, hindi lang natin makikilala si Lord sa rapture, kundi magiging reunion din niya ng mga friends and loved ones natin, na mga nauna na mga Kristiyanong namatay. Kaya yung word daw na together with them, parang di ba parang isang encouragement talaga siya na masasabi mo na nakakatuwa. Di ba kunwari kami, hindi na kami kompleto kasi wala na si mama. Pero pag nag-rapture, nakakatuwa na magiging reunion, makikita ko na siya ulit, di ba? Yung parang gano'n na encouragement na magkakaroon ng reunion at yung mga iba ko pa mga kakilala na nauna na. Tapos sabi nga rin, di ba, death is the great separator, but Jesus Christ is the great reconciler. Di ba na nagkahiwalay man kayo sa kamatayan, pero si Jesus pa rin yung magre-reconcile, magbibigay ng reunion sa atin. Kagaya nga daw yan di ba yung may namatay yung anak ng widow? Parang naawa si Jesus na gano'n, di ba, namatay yung anak ng widow. Kaya nung napadaan si Jesus, binuhay niya, tapos binigay niya yung bata dun sa mama. Ibig sabihin, makikita natin dito kung paanong, gustong-gusto talaga, meron talagang happy ministry si Jesus na nire-reunite niya yung mga broken families, yung mga friendship, gusto ni Jesus buuin, yung mga ganyan. Yan, kaya talagang kahit sa langit, magkakaroon ng mga reunion. Tapos, sabi rin sa 1 Corinthians 13:12, yung parang sa ngayon, parang hindi pa natin masyadong magets yung mga bagay, pero pagdating na nasa langit na tayo, fully na, buong-buo na yung knowledge natin, gets na gets mo na lahat. Kaya di ba kahit na may mga tanong ka ngayon, alam nyo ba pag nasa langit na kayo, wala nang tanong, alam mo na lahat. Super talino mo na. Yung parang kagaya nitong sa Transfiguration, ba't ganon? Ba't alam nung tatlong disciple na si Moses at Elijah yun? Hindi niya man sinabi, sino ka? Ikaw ba si Elijah? Ako si Elijah. Hindi niya sinabi na ako si Moses. Ito nga pala di ba walang ganong nangyari? Kundi nakiusi lang sila tapos dahil nandun sila sa glory na realm, alam nila agad na si Moses at Elijah yung kausap ni Jesus. Ganon din nga daw pagpunta natin ng langit, sa mga nakapuntang langit, sabi nila, yung kunwari may mga tao dun sa garden, hindi ka daw nagsasabi na, hi, ako si ganito, ako si ganyan, kilala mo agad pangalan nila. Pag dumating daw si Peter, sila James, sila Judas, wala pala si Judas sa langit. Pag nakita mo sila Moses, sila David, alam mo daw, hindi mo tatanungin, sino ka? Ikaw ba si Moses? Ganyan, hindi ganon, kundi pagpunta mo ng langit, pag dumaan si Moses, hi Moses, hi ganyan. Kahit yung mga hindi mo kilalang tao na nandun sa langit,
automatic kilala mo si Esther, ikaw pala yan, kamusta ka dyan? Di ba? Parang kahit hindi daw din kayo nag-uusap sa langit, alam mo na daw yung sinasabi ng tao. Kunwari, alam mo na kahit na hindi mo siya kinakausap, parang nag-hi siya sa'yo, ganon. Or may sinasabi siyang maganda sa'yo, ganon. Kaya ganon daw sa langit kasi pagdating ng langit, 100% na ang knowledge natin. Yan. Tapos sabi nga rin daw, di ba, na one mark of true Christian is he's eager looking for the coming of Jesus Christ. Kaya malalaman mo rin na totoo kang Kristiyano kung sabik ka. Lagi ka nag-aabang sa pagbabalik ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi nga, as we grow in the Lord, we not only look for His appearing, hindi ka lang nag-aabang sa pagbabalik ng Panginoon, kundi you love His appearing. Na talagang excited ka na, Lord, even so, come Lord Jesus, come. Na ano ka, nasasabik ka. Na kahit nakikita mo yung mga bad news, alam mo kasi parating na siya. Kaya sabi nga, because we have this hope in Him, dahil alam natin na parating na ang Panginoon, we keep our lives pure. Mas lalo tayo nagpapakatuwid ng buhay. Kunwari parang kung maiiwan ako sa rapture dahil sa bagay na to, walang kwenta to, iwan ko na to. Diba? Kung dahil dito, hindi ako makakasama sa rapture, wag na to. Yung ginagawa talaga natin yung mga bagay na alam mo na magpapaingat sa pananampalataya mo, na sinusigurado mo na pure ka before. Yung di ba sinasabi sa Bible na dapat yung church maging without spot, without blemish, without wrinkles, di ba? Kundi ready yung bride, di ba? Ay, ready na yung church para salubungin yung Panginoon. Sabi nga ng isang Presbyterian na si Robert Murray McChin, lagi niya daw tinatanong yung mga tao ng ganito, do you think Jesus Christ will return today? Lagi niya tinatanong yung mga tao, yung members, tingin mo ba darating ang Panginoon ngayon? Pag sinabi daw na hindi pa ngayon, sinasabi niya dun sa mga tao na yun, nako, mas lalo kang maghanda ngayon. Kung iniisip mo na hindi pa babalik ang Diyos ngayon, si Jesus ngayon, hindi ka magiging handa. Pero kung iniisip mo na pwedeng ngayon bumalik ang Panginoon, magiging ready ka. Kaya yung mga Kristiyano na hindi iniisip nila matagal pa yan, sila yung mga hindi ready sa rapture. Pero kung everyday na sinasabi mo, Lord, kung darating ka ngayon, isama mo ko. Ibig sabihin, prepared ka. Yan. Kasi ayun nga, alam natin yung kamatayan, ano na siya totoo talaga siya sa buhay, hindi mo maiiwasan. Pero maiiwasan lang natin yung kamatayan kapag nabuhay tayo kay Jesus. Diba? Kapag kilala natin si Jesus. Kaya di ba sabi sa Bible, yung kamatayan talaga appointment siya. Na it is appointed for a man to die once at after nun judgment na. Kaya kung sa mga nanonood po dito, kung may hindi pa po ligtas, hindi mo alam pag namatay ka sa pupunta ka, luluwa mo, ngayong araw na to, pwede po tayong siguraduhin natin kaligtasan natin sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus. Yan. At meron nga ditong tombstone, yan, na nakalagay dyan, pause my friend. Kung sinasabi niya na, wait lang, Jassel, tingin ka dito, sabi niya ganun. Pause my friend, habang naglalakad ka ngayon, alam mo ba, kung ano ka ngayon, ganyan din ako dati, sabi niya. At ngayon, as I am now, at kung ano ako ngayon, yung sinasabi niya, patay na ako ngayon, magiging ganito ka rin. Kaya sabi niya, maganda ka na kaibigan na sumunod sa akin. Parang nag-i-invite na agad no? Pero may sumagot daw dyan, may nag-reply daw dyan sa ganyang sinabi niya. Ito yung reply. Sabi, to follow you is not my intent. Wala akong balak sumunod sa iyo. Sabi, until I know which way you went. Wala akong balak sumunod sa iyo, pero na lang kung malaman ko kung saan ka napunta. Di ba? Kung napunta ka sa langit, susunod ako sa iyo. Pero di ba, pag napunta ang impyerno, hindi ako susunod sa iyo. Parang gano'n. Kaya may nag-reply lang. Ayan, tapos sabi nga, pero tayo, di ba, we Christians have wonderful assurance and hope na alam natin, dahil nabuhay si Jesus, babalik din siya, di ba? Sinabi niya na babalik siya. At dito na tayo sa pangalawang message. Kung kanina comfort yon, ito naman ay warning. Yung don't walk in your sleep. Yan. Don't walk in your sleep. Alam niyo ba, si Jesus, siya ay parehong di ba pag sinabing, ay pakibalik nga yung picture. Don't walk in your sleep. Yung parang natutulog naglalakad ng tulog, di ba? Pag naglalakad ka ng tulog, hindi mo alam kung nasan ka na, di ba? Meron ngang may naglalakad ng tulog na nasa bubong na pala siya. Buti nagising siya kasi malalaglag na pala siya. 'Di ba? Kaya may mga ganong naglalakad ng tulog, 'di ba? Hindi nila alam kung ano nang nangyari sa kanila. Kaya sabi nga daw, huwag tayong mamuhay na parang naglalakad ng tulog.
Sabi nga daw, si Jesus Christ both unites and divides. Na, di ba, oo nga, ni-unite tayo ni Lord kasi anak niya tayo, nagiging one tayo, nagiging isa tayo sa Panginoon dahil body of Christ tayo. At kapag bumalik si Lord, sabay-sabay niya tayong ira-rapture at hindi na tayo maghihiwalay kailanman. Di ba? So, nag-unite si Lord. Tapos, nag-divider din si Jesus kasi bakit? Dinidivide niya tayo dito sa mundo. Nilalayuan tayo ng mga taong gumagawa ng masama. Nilalayuan tayo ng mga taong ayaw kay Jesus. Kaya nadidivide tayo. Tingnan nyo, yung mga taong nagkakasundo gumawa ng kasalanan, sila pa yung mga tropa. Ina-out ka nila kasi dinidivide ka nila. Divider kasi si Jesus na kapag na kay Jesus tayo, nilalayo rin tayo sa mga ayaw sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga, magkaiba rin tayong mga magkaiba rin tayo sa mga taong nag-aantay ng rapture. 'Di ba? Magkaiba yung mga taong nag-aantay ng rapture tsaka yung mga taong nakatira dito sa mundo. Magkaiba sila. Ayun yung pinaka-sinasabi ni Apostle Paul dito sa mga verse na to. Tapos ang goal nga ni Apostle Paul ay i-encourage ang mga believers na mamuhay ng holy kahit na namumuhay tayo sa panahon na sa mundo na walang Diyos. O parang wala silang paki sa Diyos. So basahin natin yung 1 Thessalonians 5, 1 to 11. Yan, mag-alternate tayo ulit. Yan mga kapatid, hindi na namin kayo kailangan sulatan kung kailan mangyayari ang lahat ng to. Verse 2. Alam ninyo na tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi ang pagdating ng araw ng Panginoon. Verse 3. At habang sinasabi ng mga taong tiwasay at mapayapa ang lahat, biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Walang makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y gaya ng pagsakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Verse 4. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng liwanag at anak ng araw, hindi na tayo pag-aari ng gabi o ng dilim. Verse 6. Verse 7, karaniwang natutulog ang tao sa gabi, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Verse 8. Verse 9, hindi tayo tinakda ng Diyos sa parusa, kundi upang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 10. Verse 11, sabay-sabay tayo. Kaya nga, patatagin ninyo at palakasin ang loob ng bawat isa, tulad ng ginagawa na ninyo. Ayan. Kaya yun, encouragement pa rin talaga yung pagdating ng Panginoon. Tapos una dito, yung knowledge and ignorance. Sa verse 5, chapter 5, 1 to 2. Meron tatlong bagay na kailangan na unawain dito, tatlong phrases na kailangan ng careful consideration. Ayan nga yung tatlo. Una, times and seasons. Pangalawa, day of the Lord. Pangatlo, yung thief in the night. Sa number 1 muna tayo, sa times and season. Yan, yung times and season, ito yung na banggit to ni Daniel, nung nagpapaliwanag siya kay King Nebuchadnezzar, sabi niya, di ba, mahal na hari, pinahayag po ng Diyos yan sa'yo kasi dahil nga may times and season ang Diyos, ganyan-ganyan. Doon niya nabanggit yon word. Tapos, nung si Jesus din sa Acts 1:7, our Lord's use of the praise indicates that times and season, yung parang, doon natin nalaman na yung times and season na word, laging patungkol yan sa Israel. Tapos yung sa Acts 17:26, di ba sinasabi nga rin dyan na may plano ang Diyos sa lahat ng bansa, pero ang Israel yung key nations, yun yung pinaka-sentro, syempre. Kaya di ba pag kami nangyayari sa Israel, kagaya ngayon, di ba parang 2 years na sila nagigera mula nung 2023, di ba? Nagigera na sila mula nun. Tapos parang 2 years na rin, tapos ngayon ang pinakamatindi kasi talagang nag-declare sila ng war. Although sinasabi nila na nag-ceasefire, pero hindi naman tumutupad yung pareho. Kaya, tas alam natin na hindi naman talaga matatapos to. Magtutuloy-tuloy na yan hanggang mag-rapture na talaga. Diba? Yung parang wala naman talaga. Kunwari, may mga nagpapakalat kasi na mag-pray tayo ng world peace, ganun. Pero kung alam mo yung Bible, hindi talaga mangyayari yung world peace.
Kasi pag alam mo yung Bible, alam mo nalulubhan na ang lahat, tapos malapit na mag-rapture. Kaya, yan, kung yung mga walang alam sa Bible, nagpe-pray pa ng world peace, ganyan. Pero, hindi ganon yung sabi sa Bible. Yan, tapos yung ano nga, sinasabi rin dito na, sa the day of the Lord naman, yung the day of the Lord, ito naman yung sinasabi na araw ng pagpaparusa ng Diyos sa mga bansa. Yung di ba parang inisip nyo, bakit ganun? Kung righteous yung Diyos, bakit na hinahayaan niya lang yung masasama na magpatuloy? Kasi ang sabi ng Panginoon, may araw din kayo. Di ba? Yung mga kasamaan sa mundo, may araw din yan. Bakit hindi pa bumubuka yung lupa kapag may mga nanlalait sa Diyos, kay Jesus? Kasi may araw, may day of the Lord kung saan paparusahan lahat ng mga bansa, mga tao. Yun yung araw na, at mangyayari yung day of the Lord after ng rapture. Kaya grabe talaga yung gulo that time. Tapos habang nangyayari din yung mga bagay na yan, pine-prepare din ang Israel for the return of Jesus. Pakibalik. Yan, the return of Jesus Christ to the earth. Kasi mangyayari yung tribulation na yon para yung mga Hudyo, maniwala na sila kay Jesus. Kasi hanggang ngayon, ayaw pa rin nila maniwala kay Jesus na Messiah. Tapos, yung day of the Lord din, another term dito is the time of Jacob's trouble. Ayun yung, ibig sabihin, sobrang hirap para sa Israel pagtutulungan sila na maraming bansa, di ba? Tapos yun, and sabi rin, magtutuloy-tuloy na to, di ba, hanggang sa tribulation nga, na sinasabi sa Revelation 6 to 19. Tapos yung thief in the night, na sinasabi naman, di ba, binanggit din ni Jesus to doon sa Matthew, sa Luke, na nababanggit niya yung parang magnanakaw sa gabi, yung pagdating ng rapture, yung hindi mo naman expect, wala ka namang kailan ka magnanakaw ngayong gabi ba? Ganon, hindi naman tinatanong yun, kundi, di ba, yung parang nakakagulat na hindi mo alam, kung hindi ka, parang kailangan prepared ka, lagi ka naglalak ng mga pinto at bintana, kasi hindi mo alam yung araw, hindi naman nagpapaalam yung magnanakaw, di ba? Tapos yun nga, kaya sinasabi niya yung suddenness and surprise ng coming of the day of the Lord. Kaya yung parang sinabi ko lang pala kanina, yung sa Israel. Bakit? Kasi nga dahil key nation sila, yung parang mas lalong mo nare-realize na grabe ang lapit na ng rapture kapag may nangyayari sa Israel. Kasi yung times and season, laging patungkol sa kanila yon. Kaya kapag may nangyayari sa bansa nila, meaning, meron na namang, meron para silang orasan, di ba, ng Diyos, na doon mo nalalaman na malapit na malapit na. Kaya, tignan nyo, lahat ng Kristiyano ngayon sinasabi na mag-ready na tayo, anytime pwedeng bumalik ang Panginoon. Tsaka, di ba tayo, ang times and season, patungkol lang siya sa Israel, hindi siya patungkol sa church. Ang church, anytime, kahit ngayon, pwede mag-rapture. Hindi tayo nag-aantay pa na kapag naging ganito, kapag naging ganyan, kasi lahat na ng sign nandyan eh. Tayong church, sinabi ng Bible, anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. Pero yung Israel, talagang may time sila sa tribulation, pwede sila makakilala kay Lord, ganun. Pero tayo, ibig sabihin, dapat prepared talaga tayo anytime. Tapos yun, yung sinasabi rin dito na, sa Revelation 3:3, ginamit tong image ng thief in the night na, ibig sabihin, wag daw tayong matagpo ang natutulog. Kunwari, spiritual na tulog. Dapat itong mga time na to, nananalangin kang mabuti, dapat nagsishare ka, naglilingkod ng tapat, mas lalo ka nagpapakalinis ng pamumuhay, pero kapag natutulog ka, yung lagi kang pabaya ka sa spiritual mong buhay, pabaya ka sa paglilingkod, ganun, pabaya. Parang feeling mo, itong Sunday na to, parang hindi naman ngayon darating ang Panginoon, kaya chill-chill ka lang, kahit anong oras ka pumunta, o hindi ka attend ng Sunday school, parang mga ganun. Kasi ibig sabihin, hindi mo iniisip na ngayon na. Yan yung kaya sinasabi na huwag tayong patulog-tulog kasi maaaring ngayon na bumalik ang Panginoon. Sabi nga dito, since we do not know when the Lord will return for His people, hindi natin alam kailan, kailangan meron tayong attitude ng watching and waiting. Sabi sa kanila, watching and waiting, di ba? Oo, nakatingin ka, nagbabantay ka, nag-aantay ka naman talaga. Pero syempre hindi ka naman tulala, tulo na laway mo kasi nag-aantay ka lang. Kundi ang sinasabi dyan, busy rin tayo sa paglilingkod at sa pag-share pa rin. Ganyan yung balance, watching and waiting, working and witnessing. Ayan. Tapos, sabi nga dito yung expectancy and surprise. Ayun. Kaya, di ba yung kaya dito natin din makikita na yung mga Kristiyano na alam yung Bible, hindi sila nasusurprise sa mga nangyayari. Alam nila, wag nalalaman, bakit ganyan kayo mga Christian? Hindi kayo natatakot? Kasi alam namin yan, nasa Bible yan.
Di ba? Ano to? Ano na nangyayari? Paano yung anak namin? Mag-aanak pa akong 10. Ganyan, ganyan. Yung parang maraming mga, kunwari, pagka may mga taong todo, panic, paano tayo pag ganyan, ganyan. Kasi nga, hindi nila alam yung Bible, kaya sila ignorante. Pero pagka alam mo yung Bible, alam mo na to, ganito talaga. Mangyari talaga yan eh. Tapos dito rin, sa expectancy and surprise, yung sinabi doon na day, ayan yung mga unbelievers. Tapos yung we, ayan yung tayo, mga Kristiyano. May ginamit kasi doon sa verse na yun. Sabi nga, they will say, sabi ng unbeliever, peace and safety. Kagaya ngayon, sinasabi ng mga tao, mga unbeliever, pray for world peace, 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 ganyan. Pero sabi nating mga Kristiyano na alam natin ng Bible, nako, Jesus is coming and judgment is coming. Di ba hindi natin sinasabi na magkaka-world peace pa, ganyan-ganyan. Kasi alam natin na kaya nangyayari po itong mga bagay na to kasi malapit nang dumating ang Panginoon. So wala na talagang peace, ganyan. Tapos, yun nga, sabi nga, the world is caught by surprise because men will not hear God's word or heed God's warning. Kaya bakit puro nga ngayong mga tao ngayon, mga unbelievers? Kasi pag hindi nila binabasa yung Bible, magugulat talaga sila sa mga nangyayari. Bakit may mga ganito? Parang pwedeng may mga mabaliw na mga mayayaman na biglang bumagsak yung business, nawalan ng pera, biglang nagkaroon ng ganto't ganyan. Kasi ganyan talaga sa mundo. Hindi mo pagkakatiwalaan yung anong meron ka. Kailangan ang kapit mo lang sa Diyos. Kasi pwedeng mawala lahat. Pero dito, di ba, yung mga tao na ayaw makinig kasi sa Word of God, sobrang magugulat sila kasi ayaw nila makinig. Kagaya nga daw, di ba, nung sinabi ng Diyos na sa Kinowa, na gugunawin yung mundo, sinabi na nga, nag-warning na, nag-preach. Pero ilan ba naligtas? 8. Di ba, yung pamilya lang ni Noah. Tapos nung sinabi rin ng Diyos na gugunawin yung Sodom at Gomorrah, si Lot hindi pa naniwala yung mga son-in-law niya dahil hindi siya matino, di ba? Kaya tas yung asawa niya pa naging asin dahil hindi nga iwan yung mga kayamanan dun sa Sodom at Gomorrah. Kaya 'di ba para si Jesus din nag-warning siya ng mga sa Jerusalem na mawawasak 'yon pero hindi inintindi ng iba. 'Di ba? Kaya sabi nga daw people in those days were going about their regular daily activities. Talagang regular, eating, drinking, hanggang may mga nag-aasawa and never considering, hindi nila iniisip na malapit na yung judgment, malapit na yung katapusan ng lahat. Hindi man lang nila iniisip yung buhay after ng buhay dito. Ganon, hindi naman lang nila iniisip yung Creator kasi nga, ignorante sila sa Bible. Pero, kaya sila parang nag-walk in darkness. Pero, tayo, di ba, mga children of light, hindi tayo nabibigla. Kasi kung alam natin yung Bible natin. Sabi dito, well-meaning people have tried to set dates. Di ba, may mga nagsasabi sa May 22, magra-rapture na. I-ready nyo na lahat. Di ba, noong 2000, meron mga nagkalat niyan na magra-rapture na yung New Year na magto-2000. May nagbenta ng mga bahay nila, basta binenta lahat ng gamit nila kasi magra-rapture na, ganun. Pagkatapos nagputukan, ba't hindi naman nag-rapture? Sinisi yung leader na nagsabi na rapture na daw, ganun. Yan. Wala, balik sila sa buhay, paano yung wala silang bahay? Ganun. Kaya hindi pwedeng nagsiset tayo ng date. Diba? Kasi yan, napapahiya lang kapag hindi natupad. Pero sabi, it is possible to expect His coming without setting a specific time. Pwede naman na kahit hindi mo alam kung kailan, pero prepared ka. Yan. Kaya tandaan nyo rin, tayong church no signs must be fulfilled before He can return for His church. Wala na tayong inaantay pang sign. Kahit ngayon pwede na. Nangyari na lahat. Yan. Tapos, kaya sinasabi sa atin na live expectantly. Ano ibig sabihin nun? Diba na, it does mean, hindi ibig sabihin na mamundok ka na, mo na yung pamilya, magmundok ka na lang, ka doon, magtago ka na kasi mag-rapture. Hindi ganun yung sinasabi. Kundi sinasabi dito na everyday, mag-isip tayo na baka ngayon na bumalik ang Panginoon. At ang ibig sabihin nito, our works will be judged. Diba? Realizing that our works will be judged na kapag may ginagawa tayo, isipin nyo, huhusgahan yung mga ginagawa natin, mabuti man o masama. Yung award mo, may award ka ba? Kung ginagawa mo yan ng buong puso. Tapos yung and that our opportunities for service on earth will end. Kala mo ba, ilang taon ka pa magtatamborin? Paano kung ngayong taon na lang? Kasi rapture na ngayong taon. Paano yung nagrereklamo ka, may practice na naman ng Sabado? Paano kung doon ka na lang magtetenor sa araw ng, ngayong taon na lang? Di ba? Paano yung nagrereklamo ka pa sa mga instrument, ganyan-ganyan? Paano kung hanggang ngayon na lang, di ba, yung pagtugtog mo?
Kasi kaya yung mga pagtuturo, outreach na naman, kakapagod. Paano kung magra-rapture na, di ba? Meron lang tayong konting panahon for service. Kaya, habang naglilingkod tayo, gawin na natin yung best natin. Kasi, may time lang ang paglilingkod. Hindi lagi. Yung matatapos din yan. Tapos sabi nga, it means to live with eternity's values in view. Na kapag namuhay tayo, kailangan iniisip natin lagi yung Maranatha mindset, di ba? Na everyday, anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon. Yan. Kaya sabi nga sa 1 John 2:28, and now, dear children, continue in Him so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Ba't kaya nabanggit yan na kapag nakita na natin ang Panginoon, pwedeng mahiya tayo? Bakit pwedeng mahiya? Nasabi daw, na ayusin natin yung pamumuhay natin para hindi tayo mahiya pag dumating ang Panginoon. Bakit kaya? Kasi meron daw mga Kristiyano na hindi happy pag nakita si Jesus. Kasi nahihiya sila sa mga disobedience, ganun, or sa mga pagkakataon na sumuway sila, ganun. Walang. Yan sabi nga, believers who live in the expectation of the Lord's return will certainly enjoy a better life. Diba? Ang totoo talagang masasayang mga Kristiyano, yung expected nila, pwedeng bumalik ang Panginoon anytime. Kesa dun sa mga Christian na nagko-compromise, worldly, may mga tinatagong kasalanan, nililihim na ganito. Yan, kasi mas enjoy ka kung lagi mo iniisip ngayon, pwede na bumalik ang Panginoon. Kaya bibigay ko na yung best ko. Yan, tapos yun nga na, dito yung binabanggit na soberness and drunkenness. Ang ibig sabihin ng sober, yung matino ka, yan, tignan mo yung katabi mo, matino ba siyang nakikinig ngayon o tulog na siya? Pag sober, ibig sabihin, alerto, mulat ang mata, alerto siya yung pag pinitik mo, parang ano ba? Hindi yung pinitik mo na walang reaction kasi wala, tulog siya, ganun. Yan, kasi sabi, and to live with your eyes open, di ba? At to be sane, okay yung isip mo, steady ka. Pero yun nga, yung sinasabing drunkenness, kagaya yung picture, di ba, hindi naman niya alam yung, parang natatawa siya na, sabi ako, happy ako. Parang na hindi niya maintindihan yung kung nasan siya. Di ba may mga lasing na umuwi na nga, hindi niya alam kung nakauwi ba siya, kung saan ba siya. Parang hindi niya alam na lumumpasay siya dun sa may ganto nung lasing siya. Hindi siya matino, di ba? Ang sinasabi rin dito na yung isang grupo, pakinext yan, ng drunk and asleep, yung mga lasing na parang hindi sila alerto pagdating ng Panginoon. Di ba? At danger is coming. Kaya dumating na yung danger. Tapos, dahil nga lasing sila, ano nangyayari? May nawala bang mga tao? Ganyan. Parang lang, di ba? Hindi nila alam na, eto nga, kung may gera, ganyan. Wala silang alam. Hindi sila alerto kasi lasing sila. May parang ganun sa mga unbelievers. The alert crowd naman, syempre, ready and unafraid. Kagaya ng mga nandun, di ba? Ready, mulat yung mata. Yung ready sumapak, kapag mga bodyguard, di ba? Ready kung masamang tao ba to, ganun. Yung parang ganyan, hindi tulad pag lasing, hindi mo maintindihan, di ba, kung anong niya ngayon. Tapos, sabi nga daw, since we are sons of the day, we should not live as those who belong to darkness. Di ba? Dahil sinasabi rin sa verse na yan na, dahil nga tayo yung mga anak ng Diyos, mga nasa liwanag na tayo, huwag na tayong mamuhay ng mga parang nasa dilim. Yung mga taong nasa paggawa ng kasalanan. Kagaya, tignan nyo yung mga bar, mga nightclub, madilim yun, di ba? Patay sindi po yung ilaw. Kasi pag madilim, marami kang pwedeng gawing kalokohan. Kaya sabi nga daw, huwag tayong gumaya sa mga ganon kasi naligtas na tayo, nasa liwanag na tayo. Kasabi rin, ang ibig sabihin ng sober-minded ay calm, sane outlook on life, matino yung isip, he is not complacent, hindi naman pabaya, pero hindi rin siya frustrated at afraid. Hindi rin siya pag may narinig siya mga tragic news, mga hindi magandang balita, hindi siya agad nanghihinaan ng loob. And he experienced the difficulties of life, pero hindi siya nag-give up. And he knows his future is secure in God since alam niya yung buhay niya nasa Panginoon. Kaya naman, kalmado siya, di ba? Kahit na nangyari, bad news, alam natin si Lord bahala sa atin. Sabi din dito, ito maganda rin. Outlook determines outcome. Di ba kapag positive ka, magiging positive buhay mo. Kapag negative naman isip mo, magiging negative din buhay mo. And sabi, when your outlook is uplook, kapag laging Maranatha mindset ka,
alam mo malapit na dumating ang Panginoon lagi, then your outcome is secure. Di ba? Lagi ka magiging secure kasi alam mo malapit na si Lord dumating. Sabi nga, but the unsaved, yung mga tao namang hindi ligtas, sila ang hindi alerto, di ba? They are like drunken men living in a false paradise and enjoying a false security. Di ba pag naglasing din, sino naranasan maging lasing? Yung parang may mga na-imagine na sila na mga, kunwari, masaya yung nangyayari, o kaya iniisip nila sila si Superman, ganyan-ganyan. Parang ang dami nila na i-imagine na kung ano-ano din. Yeah, tapos yun nga, parang nagda-drugs din, di ba? Yung sa mga nagda-drugs na heaven, ganun. Kaya parang false, di ba, yung paradise nila at false din yung security. Sabi nga dito, the sword of God's wrath. Nandyan na yung espada ng Diyos para magparusa sa mundo. Pero yung mga tao pa rin na mga walang pagkakilala sa Diyos, namumuhay sila ng empty lives and rarely, if ever, give any thought to eternal matters. Wala silang pakialam sa buhay na walang hanggan o sa paglalaanan ng buhay nila. Kundi nag-enjoy lang sila sa ngayon. And sabi rin, the unsaved, yung mga taong hindi ligtas, nakatuon sa mga bagay na makamundo, worldly sila. Pero yung mga Kristiyano na totoo, yung attention nila ay nasa makalangit na mga bagay. Yan, kasi, ayan nga, di ba, parang sa tagal din ng panahon, ang dami nating nakita ang mga tumalikod kay Lord. Pero di ba, bakit nandito pa rin tayo? Kasi iniisip natin, pag bumalik yung Panginoon, hindi pwedeng wala ako sa Kanya. Kasi pag alam mo yung Bible, hindi ka tatalikod kasi alam mo malapit ayaw mo magpaiwan sa rapture, di ba? Tapos sabi rin, the person, pag yung isang tao daw, sinabi niya na, alam ko, save ako, alam ko sa langit ako pupunta, hindi siya nagyayabang, kundi sinasabi niya lang yung faith niya, di ba? Na alam ko, save ako. Yan, kaya ikaw ba alam mo na save ka, di ba? Kasi faith natin yun kay Jesus, yung nagpaligtas sa atin. Tapos meron daw 3 tense to, di ba? 3 tense yung salvation. Yung past na mga buhay mo, niligtas ka ni Jesus doon sa mga kasalanan. Tapos sa present, nililigtas ka pa rin ni Lord sa power and pollution of sin. Pangatlo, future tense, di ba? Yung sa pag-rapture na tayo, hindi na tayo magkakasala kasi kasama na natin si Jesus forever. Pero di ba ang mga unsaved people, sila yung mga walang pag-asa. Kaya nga, di ba, kailangan pa rin natin mag-share kasi kawawa yung mga taong hindi pa nakakilala kay Lord. Wala silang pag-asa. Kaya di ba ang pananaw ng mga unbeliever, let's eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. Na kaya sila kain ng kain, inom ng inom, nagpa-party ng nagpa-party, kasi bakit? Iniisip nila, mamamatay rin tayo eh. Kaya sagarin mo na yung kain mo, ng baboy, gano'n, ng pork chop. Total naman, mamamatay ka rin. Ganun. Kaya, ayun nga, pinadali nga nila yung buhay nila. Pero para sa kanila, okay lang maglasing na maglasing kasi iniisip nila mamamatay din sila. Pero nakakalungkot, di ba? Wala silang hope kasi hindi nila kilala si Jesus. Kaya kailangan talaga na mag-share pa rin. Tapos sabi nga, the coming of Jesus Christ will mean the end of light and the beginning of eternal darkness. Kapag nag-rapture na, katapusan na ng liwanag kasi wala na, di ba? Panahon na ng darkness, kadiliman, parusa na sa mundo. Kaya sabi nga, yan dito yung salvation and judgment. Sabi nga, believers do not have to fear future. Hindi tayo matatakot sa future kasi alam natin, di ba, na ligtas tayo. Mararapture tayo. Kaya hindi tayo, sabi nga, the church will be raptured to heaven prior to the tribulation period. Kaya praise God kasi alam natin na hindi tayo hayaan ng Panginoon na dumanas na ng ganun. Dahil sa krus ng Kalbaryo, di ba, kinuha na dyan lahat ng mga pakinex. Yung mga kasalanan natin, yan, nung namatay si Jesus doon, yung mga divine judgment sa atin, napunta na kay Jesus. Pakinex ulit. Yan. He has promised that we shall never taste any of God's wrath. Kaya pinangako ng Panginoon sa atin na hindi tayo dadaan doon sa parusa sa tribulation. Tapos ito na yung last, di ba, yung anong mga dapat mangyari sa atin, di ba? The truth of the Lord's imminent return, dahil alam natin babalik na siya, dapat encouragement to sa atin na mas lalong mamuhay ng malinis. Big sabihin, lahat ng mga kasalanan, tanggalin natin to sa buhay. Yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos, yung parang hindi ka nagiging confident dahil doon, kailangan iwaksi na natin lahat yan. Tapos yung do faithfully whatever work He has assigned to us, kung ano yung mga paglilingkod na binigay ni Lord sa'yo, maging tapat ka. Hanggang dulo, malapit na eh.
Di ba? Mag-finish well tayo. Na hanggang sa dulo talaga, makita natin ng Panginoon, masabi sa atin yung well done, thou good and faithful servant. Tapos yung it also encourages us to attend church, di ba? Na dapat talaga belong tayo sa church kasi babalik si Jesus sa church. Kaya dapat meron tayong group ng church na sinasamahan. Dahil ang rapture para sa church yan. And love the brethren. Hindi na time para maging bitter, kundi panahon para mahalin natin yung bawat isa. Knowing that we shall be with the Lord, dahil alam natin na makikita na rin natin ng Panginoon pag may mga pagtitiis tayo, mga pinagdadaanan sa buhay, lumalakas tayo. Kasi nasasabi mo, malapit na naman. Tsaka may lahat ng suffering na to, magiging glory, di ba? And motivates us to win the loss, na mas lalo pa syempre mag-share dahil kawawa yung mga taong maiiwan sa rapture. Unang-una syempre yung pamilya natin, na huwag natin hayaan na maiwan sila, di ba? Mahirap talaga yung mga pagdadaanan nila. Kaya ipag-pray natin, ipag-pray yung kaligtasan nila. Tapos ngayon din, time para i-examine yung heart natin na kung okay ba tayo sa Panginoon, ano yung mga dapat nating ayusin, di ba? Hindi lang kapag may mga gantong news, kundi alam natin malapit nang dumating ang Panginoon anytime. Pero sabi pa rin, di ba, sa Romans 10:13, for whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Di ba? Kaya pag tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon, mag-pray tayo, ililigtas tayo ng Panginoon. Pati na rin yung mga tao na pinapanalangin natin. Gaya nga sa kanta ni Sandy Patti na we shall behold Him. Sabi nga dyan, di ba, finally, makikita na natin si Lord face to face. Di ba? Kaya, ano yung Savior and Lord natin, we shall behold Him. Kaya, ngayong gabi na to, di ba, I pray na kung ano yung mga leading din ng Holy Spirit sa inyo, na ipag-pray, yan, i-examine sa buhay nyo ano yung mga dapat gawin, ay mag-obey tayo sa tinig ng Panginoon. Ayun lang, to God be the glory.